Hindi makapaniwala si Verion kung gaano nakalakas si Tesha at sobrang naiiba na ito kumpara noon na para bang kaharap niya ang isang tunay na kalaban na hindi siya sasantuhin. At parang sa pagkakataong ito ay dito na ata bibigay si Verion sa pagmamahal niya sa kanyang apo at magiging isa na ito sa kanyang mga sundalo para lumaban sa digmaan. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos malaman ni Arthur ang nakakagulat na balita na ang digmaan ay nagsisimula na pala kahit hindi pa fully dumating ang hukbo ng Bretra, kaagad siyang tumalikod para bumalik sa Dikatin dahil kailangan daw niyang lumaban. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang hinawakan ng mga paa niya gamit ang spell ni Rain at napasabing at pagkatapos papatayin ka lang ng isang sight. Sagot ni Arthur na nag-training na siya ng ilang buwan dito gamit ang Ether Orb, ngunit sinabi ni Rain na hindi pa rin yun sapat. Dagdag pa niya na sa stage ngayon ni Arthur ay mahihirapan pa itong lumaban kahit kaharap lang ang isang retainer, kaya gusto niyang bigyan siya ng isang taon para tulungan si Arthur. Kaya napag-grit sa inis ang ating bida at ipinakita na sobrang laki pala talaga ng Barren Barrier mga lods dahil habang nasa ilalim sila ng batong yun, sa itaas ay may nakapalibot pa rin mga naglalakihang bato. Pagkatapos lumipat ang eksena sa floating castle kung saan dito nakatira ngayon ang mga council. Ipinakita si Tesha na nakikiusap sa kanyang grandpa na gusto niyang sumali sa digmaan at lumaban against Alakrayan. Ngunit hindi pumayag itong si Verion at sumang-ayon naman itong si Aldir na ayon pa niyang sobrang taas ng risk kung ilalagay nila sa field si Tesha at saka hindi naman kailangan si Tesha doon. Tugon ni Tesha na kung ganun gaano siya katagal maghihintay at si Aldir na daw mismo ang nagsabi sa kanya na malaki na ang inunlad ng lakas niya kumpara noon. Ngunit sinabi ni Aldir na kahit na hindi pa rin yun sapat. Nangilit-ngilit sa galit si Tesha at kaagad tumalikod para umalis at hinampas pa ang pintuan. Napahawak sa ulo si Verion na napatanong kay Aldir kung ito ba talaga ang tamang desisyon para kay Tesha. Ngunit tugon ni Aldir na alam ni Verion kung gaano kahalaga si Tesha para kay Arthur. Hindi na mahalaga kung ilang taon pa nilang sinanay si Arthur kasama ang mga Ashura. Kung magkasama ang dalawa sa digmaan, maaapektuhan ang focus ni Arthur. Pagkatapos, habang inis na inis si Tesha, sinubukan niyang lumabas, ngunit pinigilan siya ng mga guards dahil hindi sila nakatanggap ng order galing kay Commander Verion o kay Lord Aldir na palabasin ang prinsesa. Biglang dumating si Lance Baray at inutusan ng dalawang guards na buksan ang pintuan dahil sasama daw sa kanya si Princess Tesha sa isa sa mahahalagang bagay na aasikasuhin niya. Nagkatinginan ng dalawang guards ngunit binuksan pa rin nila ang pintuan since ito ay utos ni General Baray at nagpasalamat naman si Tesha sa pag-save sa kanya. Pagkatapos, nagbigay ng galang ang huling guards na nakabantay sa gate at napatanong kung saan sila pupunta. Napatingin si Lance Baray kay Tesha, asking kung saan gusto pupunta ni Tesha. At dito'y sinabi ni Tesha na gusto niyang pumunta sa Itisten City. Ipinaliwanag ni Tesha na ang Itisten City ay isa sa capital ng mga tao sa bansang Sapin. Itinayo daw ang lungsod na ito sa western coast ng kontinente upang ilayo sa dalawang kaharian, lalo na sa Beast Glades. Sa labanang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng Beast Glades, ang Itisten ang pinakamalayong lungsod mula sa digmaan. At isa rin ito sa perpektong depensa since napapalibutan ng lungsod ng karagatan. However, matapos ipinahayag sa publiko ang nalalapit na digmaan, isang taon ang nakalipas, ipinagiba ni King Glader ang lungsod na ito at muling itinayo upang magsilbing pinakahuling depensa laban sa hukbo ng mga Alakrayan. Habang naglalakbay, sinabihan ni Varay si Tesha na ihanda lagi ang kanyang espada. Dapat handa ito lagi anumang oras. Kaya sinabi ni Tesha na malayo naman ang labanan mula sa lugar na ito. At saka nandiyan naman si Lance Varay. Ngunit sinabi ni Varay na kapag nasa panahon ng digmaan, kinakailangan talagang laging handa for the worst case scenario. Nag-uusap ang dalawa patungkol sa magkapatid na Glader at galing pala si Varay sa session niya sa pagtuturo ni Kathleen. Wika ni Varay na sinabi daw sa kanya ni Byron na si Curtis daw ay napaka-hardworking ngunit mabagal daw ang progress nito despite na isa itong beast tamer. Sa kabilang panig naman, maganda ang ipinapakita ni Princess Kathleen. Sinabihan niya noon si Princess Kathleen na mayroon itong talento na hindi mahihahambing sa iba at ngayon pagkatapos ng 2 taong pagtuturo niya, naiintindihan niya na kung bakit.
Tugon ni Tesha na hindi ata siya naniniwala na walang maihahambing kumpara sa iba. Sagot ni Varay na hindi kasali doon ang batang lalaki na kaedad ni Tesha dahil si Arthur daw ay isang anomaly at walang duda siya ay ganap na naiiba sa lahat. At napaisip nga siya kung ano ang magiging itsura ni Arthur pagkatapos ng pagsasanay kasama ang mga Ashura. Napatanong si Tesha kung magagawa ba talaga ng mga alakrayan na makapunta sa lugar na ito. Sinabi kasi sa kanya ng kanyang grandpa na sinabi ni Director Goodsky na ang mga alakrayan ay nasa west ng Dikatin. So ibig sabihin ang Itis din ang pinakamalapit. Ngunit sinabi daw nito na walang anumang paraan para makapunta ang large army ng Vretra papunta dito. Tugon ni Varay na pipiliin ng mga alakrayan na pumasok ng palihim, kaya naman ginamit nila ang teleportation gate na itinago sa iba't ibang bahagi ng Beastglades. Sinabi ni Tesha sa sarili na ang lahat ng nalalaman nila patungkol sa mga kalaban ay mostly nanggagaling kay Director Goodsky. Binibreak daw ni Aldir ang curse na nakabound kay Cynthia Goodsky sa pagsisiwalat ng information patungkol sa sarili nitong homeland. Ngunit sa huli, nakomatos pa rin ang direktor. Samantalang dahil naman sa pagkamatay ng King and Queen Grisander, ang Kingdom of Darv ngayon ay nagsialsahan. Kaya maiging tinatrabaho ng council na maibalik ang alliance ng tatlong kaharian. Habang malalim ang iniisip ni Tesha, bigla siyang nabangga ng isang babae na may daladalang sandamakmak na papel at kaagad kinuha ni Tesha ang kanyang sandata at tinake down kaagad ang babae na makikitang nakatutok kaagad ang kanyang sandata sa liig nito. Ngunit nagulat si Tesha dahil si Emily pala ang babaeng ito at narealize ni Emily na si Princess Tesha pala ang nakabanggaan niya. Kaya kaagad niya itong niyakap at nag-say hello din siya kay Lance Baray. Humingi ng sorry si Tesha at masaya daw siyang nakita si Miss Watsken at napatugon naman itong si Miss Watsken na dapat siya ang humingi ng sorry dahil sobrang dami ng papel ang dala niya at hindi niya na nakikita ang dinadaanan niya. Biglang may naalala si Emily na kailangan daw niyang dalhin kaagad ang mga papel na ito kay Master Gideon dahil sobrang importante daw ito para sa kanya at nag-request pa ang kanyang Master Gideon sa council na mabigyan ng Lance upang matulungan, kaya sinabi ni Lance Baray na sasama sila kay Emily. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikita lang ang maliit na bulk na may simpleng pintuan. Ngunit sa loob pala nito, papunta sa pinakailalim, ito ay may napakalawak na lugar at maraming taong nagtatrabaho sa loob. Nakaamoy si Tesha ng malansang baho, kaya ipinaliwanag ni Emily na napakaraming minerals at materials ang tinutunaw nila dito at nire-refine, kaya nagkakaroon ng mabahong amoy. Maya-maya, naririnig na ni Emily ang boses ng kanyang master na nagtatalak sa loob ng office. At nakita rin sila ng personal assistant ni Gideon kung saan nagbigay kaagad ito ng paggalang sa prinsesa at kay Lance Baray. At nasurpresa daw siya dahil mabilis lang nakabalik si Emily sa utos ni Master Gideon dahil hindi na daw ito makapaghihintay sa kanyang reports. Parang multo lang namang dumating itong si Gideon sa gilid at kaagad niyang hinanap ang documents na kailangan niya. At sa sobrang pagmamadali, tinatapon niya ang mga papel para lang makita kaagad ang hinahanap niya. Nakita ni Gideon ang isang notebook at binasa niya ang nakasulat sa loob at maya-maya binalik lang niya ito kay Emily. Napashit si Gideon na napahawak sa kanyang noo. Sinabi niya na formal siyang nag-request sa council ng isang lance para tulungan siya. Ngunit since nandito ngayon si General Baray, naniniwala siya na mas makabubuti kung sasama si Lance Baray sa kanya. Nasagot naman itong at saan naman sila pupunta? Kaya sinabi ni Gideon na pupunta sila sa eastern coast doon sa northern border ng Beastglades. Sumakay ng kabayo si Gideon papunta sa eastern coast ng Dikatin at napaisip si Tesha kung anong bagay kaya ang gumabagabag sa isipan ni Professor Gideon. Bakit ito sobrang nagmamadali? At maya-maya dumating na sila at tumigil sa napakatarik na bangin habang si Tesha ay nagulat sa kanyang nakita at napatanong kung ito ba ang Dikatitious. Naalala ni Gideon na nagkaroon siya ng malaking problema dahil gusto ng council na gumawa siya ng isang bagay na kayang mag-travel across the ocean at hindi nga siya makapaniwala nung ipinakita sa kanya ni Arthur ang isang blueprint, isang engine na hindi pinapagana ng mana. Instead, isang engine steam generated by external materials. Bumaba ang lahat upang malapitan ng malaking ship at napatanong nga itong si Tesha kung hindi ba ito ang Dikatitious. Ngunit sagot ni Gideon, malala. Kaya naguguluhan na talaga si Tesha kung anong ibig sabihin nito sa salitang malala.
habang si Emily ay inakbayan na lamang si Tesha na nainis kay Gideon. Pumasok ang 5 sa sirang ship at naramdaman ni Lance Baray na wala namang sinyalis na may tao sa loob at nagpasalamat naman si Gideon sa unnecessary precaution ni Lance Baray. Habang nakikita ni Tesha ang loob ng ship, napaisip siya na kung hindi ito ang Dicaticious, iano ang bagay na to. At bukod kay Gideon, sino ang ibang makakagawa sa bagay na to? At nasaan ang mga tao dito? Napansin ni Tesha na may hinahanap si Baray at sinabi nitong lahat na nandito ay puro sira na parang sinadyang linisin ng ship at binura ang lahat na magsisilbing bakas kung saan talaga ito nanggaling. Biglang nagsalita si Emily sa gilid na napaisip daw siya na baka posibleng may nag-leak sa blueprint plan ng kanyang Master Gideon sa isa sa mga kakompetensya nito. Tugon ni Gideon na hindi daw ito posible. Ilang linggo lang daw ang nakalipas at lubog na ang barko. Hindi rin niya ito malalaman kung hindi dahil sa isang grupo ng mga adventurer na nakadiskubre sa insaktong pagbabago ng agos ng tubig. Napatanong si Emily kay Gideon na paano naman ang mga crew sa barkong ito. Huwag sabihin nalunod ang lahat sa dagat. Tugon ni Gideon na hindi siya naniniwalang nalunod ang lahat sa dagat. At least may mga labi man lang sa loob. Ngunit wala kahit isang bangkay sa loob ng barko. At malinaw na ayaw ng mga crew na may makakita sa barkong ito. Wika ni Lance Baray na kung ganun, ito na siguro yon. At nung una niyang nakita ang barkong ito, may kakaiba na talaga siyang kutob. Ngunit gusto niyang si Gideon mismo ang magkumpirma. Sinabi ni Gideon na nung nabasa niya ang ulat, nananalangin siya na sana mali ang hinala niya. Ngunit pakiramdam niya, hindi talaga siya nagkakamali. Inisip niya na baka kung sakali lang sana, ang mga nawalang crew sa barkong ito ay original na crew ng Dicaticious. Ngunit pagkatapos na ma-examine niya ang lahat, siguradong sigurado siya na ang barkong ito ay hindi ang Dicaticious, unang galing man lang sa Dicatin. Nakaramdam ng takot si Emily at napatanong kung ano ang ibig sabihin ni Master Gideon. Natugon naman ni Gideon na yan mismo ang ibig niyang sabihin. The fact na mayroong digmaan ngayon, ibig sabihin ang Alakrayan ay may kakayahan bilang bahagi ng kanilang arsenal na magtayo ng barko na kayang maghatid ng buong batalyon patawid sa karagatan patungo sa Dicatin. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan napamuni-muni itong si Verion matapos makita ang isang report mula sa kanyang mga tauhan at naparealize na ang bilis lang lumala ng sitwasyon kaysa sa paghahanda nila o baka hindi talaga sila handa bilang mga pinuno. At lumipat ang eksena kung saan napa-smash sa lamesa si King Glader na napatanong kung sigurado ba si Gideon sa kanyang report. Wika ni Gideon na gaya ng sinabi niya kanina na ang patungkol sa barko na pagmamay-ari ng Alakrayan ay haka-haka lang niya since wala silang nakikitang ebidensya. Ngunit sigurado siya na ang barkong nakita nila kanina ay hindi nagmula sa Dicatin. Napatanong ang Reyna ng Sapin kung gaano kasigurado si Gideon sa kanyang mga sinasabi. Paliwanag ni Gideon na ang Dicaticious ay isang bagay na gusto niyang ipagmalaki at gusto niya na malaman ng lahat ng tao na siya mismo ang gumawa nito. Kaya nilagyan niya ito ng mga palatandaan, isang uri ng lagda na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng barko. At sa katunayan, ang frame material ay sobrang naiiba kumpara sa Dicaticious. Napatayo si King Blaine at napamura sa sobrang inis. Kaya sinabi ni Verion na kumalma muna itong si Blaine. Natugon naman itong paano siya kakalma na ang kalaban nila ay may kakayahang lumikha ng isang battleship na kayang magdala ng hundreds and thousands na soldier and mage across the ocean papunta sa Dicatin. Biglang nagsalita si Aldir na napasabing tama na at tinanong si Baray kung ano ang opinyon nito patungkol sa bagay na to. Tugon ni Baray na bagamat wala siyang malalim na kaalaman patungkol sa Dicaticious, sumasang-ayon siya sa artificer na si Gideon. Sapat na ang patunay ng kawalan ng anumang ebidensya sa barko. Napatugon naman ng Reyna ng Sapin na papano kung isa lang pala yung patibong, isang strategy para paghihiwalayin ng kanilang hukbo at ilayo lang sa Beastglades. Paliwanag ni Aldir na kung layunin ng mga Alakrayan na paghihiwalayin ng kanilang puwersa, mas may katarungan sana kung iniwan nila ang barkong yun sa kanlurang bahagi, kung saan iisipin nila na doon aatake ang kalaban. Ngunit ang tanong ngayon, sulit ba ang makipagsapalaran sa panganib na to? Sinabi ni Aldir na si Cynthia na taga-Alakraya ay naniniwala na sinusubukan ng mga Alakraya na magtipon ng hukbo sa kailaliman ng Beastglades sa paglipas ng panahon. Ngunit isang kahangalan kung iisipin nila na yun lang ang hakbang na pinaplano ng Vretra. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi paghandaan ng isang pag-atake na nagmumula sa dalawang direksyon. Ngunit dahil sa wala na ngayon ang pinuno ng Darv, kulang sila ng mga sundalo at mage. Kaya kaagad nagmungkahi si King Blaine na siya at si Priscilla ay sasama kay
King Alduin at Muriel sa sunod na pagbisita sa Kingdom of Darv dahil kailangan nilang palakasin ang mga city na nasa Western Coast, habang si Verio naman ay napangisngis nang na-realize na tama si Aldir. Kailangan nila ang puwersa ng Darbs upang manalo sa labang ito. At lumipat ang eksena sa pagmuni-muni ni Verion sa kanyang office. Hindi daw nila naisip na maaaring matagal nang may kakayahan ang Alakraya na maghatid ng sundalo sa pamamagitan ng karagatan, at si Tesha ay nakasakay na sa kanilang barko at hindi man lang niya masisi si Lance Varay sa pagpapahintulot kay Tesha na sumama. May kumatok sa pintuan at ito pala ay si Tesha. Sinabi daw sa kanya ni Varay na tinawag siya ng kanyang grandpa. Sinabi ni Verion na tinawag niya talaga si Tesha dahil may gusto siyang ipakita. Ipinakita ni Verion ng isang magic hologram report mula sa kanyang mga tauhan sa digmaan. At gulat na gulat nga si Tesha kung paano tinalo ng mga Alakraya ng mga mage ng Dikatin at sobrang tindi ng laban at napakaraming sundalo at mage ang namatay. Sinabi ni Verion na out of 400 men na pinadala niya sa loob ng dungeon, namatayan sila ng 200 men at 20 mages sa isang laban lang. At siya mismo ang nag-utos na bumaba doon sa dungeon na yon. At ngayon, dala ng kanyang balikat ang sobrang bigat na dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Dagdag pa niya, nakakasimula pa lang ng digmaan, ngunit nakagawa kaagad siya ng isang bagay na hindi mapapatawad ang sarili. At ang pagiging makasarili niya bilang grandpa ang nagtulak na pananatilihin si Tesha na ligtas at ilayo sa kapahamakan, gaano man kalaki ang may tutulong nito sa laban. Walang duda na si Tesha ay isang mahusay na mage sa paglipas ng 2 taong pagsasanay at magiging isa si Tesha sa puwersang dapat katakutan sa digmaan. Ngunit gaano man kalakas, isa pa rin itong mortal. Isang pagkakamali lang, sapat na yon sa isang maliit na kapalpakan. Kaya yan ang dahilan kung bakit pinagbabawalan niya si Tesha na sumali sa laban hanggang ngayon. At tinanong ni Verion si Tesha na matapos nitong masilayan ang kaunting bahagi ng pagdudurusang kakaharapin nito sa gitna ng laban, nais pa rin ba nitong maging bahagi ng digmaan? Napasimpleng sinagot ni Tesha, oo. Tinuos ni Verion ng espada at kaagad namang kinuha ni Tesha at seryoso nga itong napatitig sa kanyang grandpa. At sinabi ni Verion, napatunayan mo ang sarili mo. Lumipat ang eksena sa isang malawak na lugar upang maglaban ng dalawa at kaagad ngang nag-transform ng second phase ng Beast Wheel itong si Verion na napatanong na naiintindihan naman siguro ni Tesha ang rules ng laban. Samantalang si Tesha ay ginamit ang kanyang first phase ng kanyang Beast Wheel at napasagot na naiintindihan niya. Kaagad sumugod si Verion na trek pang umatake, ngunit mabilis lang itong naiwasan ni Tesha na napaside dash at nag-iwan kaagad ng mga atake gamit ang mga baging. Mabilis na iniwasan ni Verion ang napakaraming baging na pinakawalan ni Tesha, to the point na parang nilibot niya ang buong area sa kakaiwas ng mga baging na nagsisilabasan mula sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi niya namalayan na nagsisilbing panlinlang lang pala ito na ginamit ni Tesha upang makapag-sneak attack sa likod ni Verion para makapag-unleash ng matinding atake gamit ang kanyang espada. Ngunit nasalag pa rin ni Verion ang ataking ito. Ginamit ni Verion ang kanyang bilis upang mahawakan ang braso ni Tesha at kaagad niya itong hinampas sa ground. Ngunit as long as papunta sa lupa ang katawan niya, kayang protektahan ni Tesha ang sarili gamit ang mga baging na makikitang hinawakan ng mga baging ang katawan ni Tesha upang hindi tuluyang matouchdown ng kanyang katawan sa lupa. Parang mabangis na hayop si Tesha nang muling tumayo at kaagad sumugod kay Verion at nagpakawala kaagad ng mga atake. Samantalang si Verion ay napaatras muna at napasabing mas lalong gumaganda ang kontrol ng Beast Wheel ng apo niya. At dito na nga nangyari ang napakatinding laban na may napakabilis na palitan ng atake sa iba't ibang bahagi ng battlefield. Mas lalong uminit ang kapangyarihan ni Tesha dahil parang in-all out niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghigop ng elemental affinity sa ilalim ng lupa upang mag-transit into phase 2 sa kanyang Beast Wheel habang nakatago sa loob ng baging. At naalala nga ni Verion na ganitong ganito ang nangyari nung hindi na kontrol ni Tesha ang kanyang kapangyarihan. Nawasak ang bilog na baging at lumabas si Tesha, dala-dala ang napakatinding pag-aapaw ng kanyang mana at nagkaroon siya ng mga markings sa mata at lumitaw sa area ang 2 espada na nagmula sa kanyang kapangyarihan.
Mabilis na sumugod si Tesha at binalaan niya pa si Verion dahil hindi siya magpipigil sa labang ito. Sabay unleash ng mabilis na atake towards Verion. Mabilis na salag ni Verion ang atake at umatras muna siya kay Tesha. Ngunit hindi nga hinayaan ni Tesha na makalayo pa si Verion, ngunit ang hindi niya inasahan ay biglang lumitaw si Verion sa gilid at umatake. At dito na nga nangyari ang napakatinding palitan ng atake gamit ang kanilang espada na parang Tengen versus Gyutaro. Nagpakawala si Tesha ng mga slashing attacks, kung kaya tinapatan din ni Verion ng slashing attacks kung saan parehong nagtamo ng mga sugat ang dalawa matapos mag-clash ang kanilang mga atake. Ngunit biglang nagkaroon ng paghingal si Tesha na parang hanggang dito lang ang stamina niya, kasabay ang pagkawala ng kanyang espada. Nagawang masipa ni Verion si Tesha sa panga at mas lalo siyang nanghina. At sa huli, tagumpay na napatumba ni Verion si Tesha at si Verion ang nanalo sa laban. Malungkot na tumayo si Tesha dahil natalo siya at hindi man lang siya nakapagland ng clear hit sa kanyang grandpa pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. At dito'y sinabi ni Verion na sa battlefield, kailangan tawagin siya ni Tesha na isang commander at hindi na grandpa. Kaya parang nagulat nga itong si Tesha dahil mukhang papayag na si Verion na sumali siya sa digmaan sa pagkakataong ito. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!